Magandang gabi po muli sa lahat sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nandito muli sa ating daily devotion at ito nga po ay araw-araw natin ginagawa buhat po dito sa Touching Lives Christian Church sa Santo Tomas, Batangas. Ito po ay ating tinatalakay po natin sa ating pag-aaral na ito ang Isaiah, ang aklat ng Isaiah. At ngayon po ay tayo ay nasa chapter 32. Kahapon nasimulan natin ang chapter 32 verses 1 and 2. So ngayon tutuloy natin ang verse 3 and 4. Ayan, kasama ko po dito sa church si Pastor Claude. Ayan, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Napakaganda ng ating talakayan. Atin po itong subaybayan at ipagpatuloy. So samahan po muna ninyo ako sa ating pananalangin. Pray po tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay, pagkakaloob sa amin ng napakagandang panahon at koneksyon ng internet upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral sa iyong mga salita. Samahan mo kami patuloy na gabayan, Panginoon, sa gabing ito. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito. Kami po ay pagpalain mo at turuan at matuto kami ayon sa iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magpapatuloy nga po tayo at kagabi nga ay ating nasimulan ang Isaiah chapter 32. And basically, ito ay tumukoy sa iisang sentro o yung pangkalahatang nilalaman ng kabanatang 32. Ito ay tumukoy sa pagkakaroon o sa pagdating ng bagong hari sa mundo, na kung saan ang hari na ito ay mamumuno ng may katarungan, may katuwiran at mangyayari yung pagiging parehas ng pamahalaan. Walang maaapi, walang maiiwanan at lahat ay magiging pantay-pantay. Kagaya nga ng nabanggit ko rin sa inyo kagabi, itong ganitong uri ng pamumuno, actually ito yung ideal na sistema ng pamahalaan na ninanais ni Karl Marx nung simulan niya ang Marxism o nung panahon na sinisimulan pa lamang ito. At ito ang nilalaman ng tinatawag nating liberation theology. So marami pong magkokontra sa akin yan sa sinabi ko sa liberation theology, kasi karamihan po ng mga tao ngayon ay hindi nauunawaan ang salitang liberation theology. Ang pagkaunawa kasi ng mga tao ngayon pag sinabing liberation theology, ito tumutukoy agad sa armed revolution. Magkaiba po kasi yung armed revolution at saka yung liberation theology. Ang liberation theology, from the word liberation, is they want to liberate the people from oppression, sa pang-aapi, sa kawalan ng kaparehasang pamamahala o karapatan. So gusto nilang palayain ng mga tao, kaya liberation theology. At ang lahat po ng yan ang nilalaman na tinatawag nating Marxism. Kaya lang sa paghaba ng panahon, yung Marxism ni Karl Marx ay naging Leninism at Stalinism at nagkaroon na tinatawag nating pakikipaglabang pangrevolusyon. Nandun na yung patayan, humawak na sila ng armas at hindi na po purong liberation ang kanilang mithiin, kung hindi pansariling kapakinabangan na lamang. So yan po ang katotohanan. Tama ang liberation theology, ito ay makadiyos, makabiblia, pero mali ang armed revolution na nasasaksihan natin sa mundo ngayon, yung mga pakikipaglaban o pakikipagpatayan. So hindi po iyon ang original ng Marxism. Ngayon dito, ang binabanggit dito, napahaba yung aking intro doon, medyo napakalapit sa puso ko po nung ganoong sistema dahil nga po ay nanggaling doon at isa ako sa mga naloko nung kapanahunan na iyon. So nabanggit natin kahapon na yung pagkakapantay-pantay na pinapangarap ng lahat ng tao ay hindi mangyayari dito sa mundo. Kung hindi ito'y mangyayari lamang sa kapanahunan na kung saan ang mga tao ay aakyat doon sa kalangitan o kaya ay doon mamumuhay doon sa millennial kingdom na kung saan direktang ang Panginoong Hesus ang mamumuno o mangunguna sa kanila. So yan po ang binabanggit dito. So pagdating ng bagong hari, magkakaroon ng kapayapaan, katarungan at katuwiran sa mundo
at ang mangunguna ay ang Panginoong Hesus. Siya yung sinasabi ditong bagong hari. Bagamat sa aklat ng Isaiah, ang tinalakay doon o ang mga talakayan ay tumutukoy sa pangunguna ni Haring Hezekiah. Pero alam nating lahat na Haring Hezekiah ay isa sa mga larawan o yung types of Christ na siyang gagamitin ng Panginoon. Ginamit siya para ilarawan ang pangunguna na gagawin ng Panginoong Hesus. Okay, magandang gabi Ate Malin. Ayan, nasa US po si Ate Marilyn Barlos. Ayan. Okay, so tutuloy po tayo ngayon sa ating pagkapatuloy yung talatang 3 at na 4. Yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Simulan natin sa verse 3. Ang sabi dito, mula sa magandang balita, Biblia, mabubuksan ang kanilang mga mata at tainga sa pangangailangan ng mga tao. Sabi sa Christian Standard Bible, then the eyes of those who see will not be closed, and the ears of those who hear will listen. At syempre sa King James, and the eyes of them that see shall not be dim, hindi magdidilim, and the ears of them that hear shall hearken. Makakarinig ang mga tenga, makakita ang mga mata, mauunawaan at mababago ang mga pangyayari. Sa Tagalog, binabanggit yung mabubuksan ang kanilang mga mata at tenga sa pangangailangan ng mga tao. So magkakaroon ng pagkakaparehas. Mauunawaan ng mga tagapanguna ang pangangailangan ng tao at ito ibibigay sa kanila sa pamamagitan ng pamumuno ng Panginoong Hesus. Actually, sa panahon ngayon, alam din naman ng mga taong gobyerno kung anong pangangailangan ng tao. Hindi lang nila ibinibigay, hindi lang ginagawa. Kasi nangingibabaw lagi yung kanilang pansariling kapakinabangan. Yan po ang problema. So lalo ngayon, lagi nating napapansin araw-araw, ang gaganda ng litrato ng mga kandidato, nakadikit, ang gaganda ng ngiti at sumisigaw ng pagbabago at kagandahan sa ating mga bayan. Pero pag sila'y nanalo at nakaupo na, wala na, nakatago na sila at hindi na mapakinabangan ng bayan. Kaya ingat po tayo sa pagdating ng eleksyon. Ang talatang 3, dito si Propeta Isaiah ay nagpapahayag tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapanibagong ng mga sistema at pamamaraan sa mundo sa darating na panahon, kung kailan ang pamahalaan ay pamumunuan ng isang matuwid na hari. Ang pangungusap na mabubuksan ang kanilang mga mata ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik ng pangunawa at kalinawan. Ang mga tao ay hindi na mabubulag ng kasalanan at kasamaan, ngunit makikita at mauunawaan ang katotohanan. Ito ay maaari ding unawain bilang pagpapanumbalik ng espiritual na pananaw, habang ang mga mata ng mga tao ay nabuksan sa katotohanan at pagkaunawa sa Diyos. Magandang gabi, Sir Irene. Okay, so ang binabanggit dito, yung mangyayari sa panahon na namumuno ang Panginoong Hesus, yung mga mata na sarado, hindi nakakakita ng katotohanan, yung mga tainga na sarado at hindi nakakarinig ng hinaing ng bayan o ng mga tao, ay mabubuksan. At sila'y makakakita, sila ay makakarinig at naia-address nila ang kanilang mga dapat na gawin sa mga tao. Bigla ko lang uling naalala yung mga kanta ng asin. Siguro yung mga kaedad ko, meron tayong parang rock band dati sa Pilipinas, yung asin, mga contemporary ni na Freddy Aguilar, na sino pa ba? Mga nakalimutan ko yung iba. So yung mga kanta ng asin ay tumutukoy sa kalayaan ng bayan. Ayan, mga awitin. Sasabi doon, nakita mo na ba ang dapat mong makita? Narinig mo na ba ang dapat mong marinig? So, related sa binabanggit ko na ito. Kaya lang sa kapanahonan nga natin, pwedeng mangyari pero hindi full. Mangyayari lang ang katuparan ng lahat ng ito sa panahon ng pamumuno ng Panginoong Hesus o yung hari na darating dito sa lupa. Sa katulad na paraan, ang mga tainga ng nakikinig ay makikinig, ay nagsasalita
sa isang pagpapanumbalik ng pandinig at pangunawa. Ang mga tao ay hindi na magbibingi-bingihan sa tinig ng Diyos, ngunit makikinig sa kaniyang mga salita at susunod sa kaniyang mga utos. Ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang paglalahad ng espiritual na pangunawa dahil ang mga tao ay makakarinig at makakaunawa sa mensahe ng kaligtasan. Ayan, so ito namang bahaging ito na tinutukoy, ito yung pagkakaroon ng bukas na tenga para sa mensahe ng kaligtasan at mauunawaan ng bawat isang tao na kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nakasentro sa mga tema ng pagpapanumbalik, pagpapanibago at espiritual na paggising. Ito ay nagsasalita sa pag-asa at pangako ng isang hinaharap kung saan ang mga tao ng Juda ay maibabalik sa isang tamang kaugnayan sa Diyos. Ang pangitain ito ay isang pagkakataon na ang mga tao ay makakakita at makakarinig muli ng malinaw, maayos, walang hadlang. Magiging bukas sa mga mensahe ng salita ng Panginoon o doon mismo sa direktang mensahe ng Panginoong Hesus. Ito ay nagsisilbing isang pampatibay loob na manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng mga hamon na maaaring harapin sa kasalukuyan. So, ipinapakita nito kahit napakahirap ng panahon natin ngayon, napakahirap ng mundo, maraming hadlang, maraming problema at kabigatan, huwag nating kakalimutan ang pagbabalik sa Panginoon at ang pagsunod sa kanyang kalooban at pamumuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Dahil yung ating pamumuhay ngayon, yan ang magsasabi kung anong buhay mayroon tayo sa kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa ganitong sitwasyon na tinatalakay dito na magkakaroon tayo ng bukas na mata at bukas na tainga. Pinapahayag pa rin ng talatang ito ang ibang simbolismo pa. Ang imahe ng mga mata at tainga ay kumakatawan sa mga pandama o kung saan na nakikita ang mundo sa paligid natin. Ito yung empirical na uri ng buhay. Ibig sabihin, nakikita yung pag sinabing empirical, ito yung kaunawaan na nangyayari sa pamamagitan ng 5 senses ng ating katawan. Yung mata, pagkakita, yung pakiramdam, pagkarinig, pagkaamoy, at ano pa isa? Pagkalasa. Ayan. Empirical movement or empirical system. Ayan. Sa paggamit ng mga simbolong ito, si Propeta Isaiah ay naghahatid ng mas malalim na mensahe tungkol sa espiritual na pangunawa at pagkaalam. Ang pagpapanumbalik ng paningin at pandinig ay hindi lamang pisikal na pagpapanumbalik, kundi pati rin sa espiritual. Ito'y nagsasalita sa ideya na sa pamamagitan ng pagdating ng matuwid na hari, ang mga tao ay espiritual nagigising at mababago. Higit pa rito, ang paggamit ng paningin at pandinig bilang mga simbolo para sa espiritual na pangunawa at pagkaalam ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng aktibong pakikibahagi sa salita at kaloob ng Diyos. Iminumungkahin nito na upang tunay na makita at marinig ng malinaw ang mga tao ay dapat na bukas at na tumanggap ng mensahe ng Diyos. So, paanong tatanggap ng mensahe ng Diyos kung hindi bukas ang kaisipan, kung hindi bukas ang mata at tenga? Dapat silang umayon sa kaniyang tinig at handang sumunod sa kaniyang mga utos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihang propesiya na nagsasalita sa pag-asa at pangako ng espiritual na pagpapanibago at pagpapanumbalik. Ito'y nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga hamon at hirap ng kasalukuyan, may kinabukasan kung saan malinaw na makikita at maririnig muli ang mga tao ang mga pangaral at pangunguna ng Diyos. Hinihikayat ng talatang ito ang mga mambabasa na manatiling tapat at bukas sa mensahe ng Diyos at sabik na asahan ang pagdating ng matuwid na hari.
na magdadala ng espiritual na paggising sa mga tao. Magandang gabi, Tess. Salamat sa iyong pagsama sa gabi ito. Okay, so nakikita natin dito na yung mga mangyayaring kaganapan, yung mga magbabago sa panahong namumuno na ang hari. Sinasabi nila na ito'y nagpapakita sa pagkakaroon ng epektibong hari. Ang isang pamahalaan o ang isang pamunuan o organisasyon o samahan o kahit simbahan, lagi itong nakabase sa pamamaraan ng pinuno. Kung ang pinuno mo'y palpak, pwedeng palpak din ang mga tao o palpak ang mga sistema sa loob ng iyong samahan o ng simbahan. Pero kung ang pinuno mo ay mayroong tapat na pananampalataya, lahat ng tao ay pwedeng manampalataya at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Hindi naman lahat ng pamumuno at sistema ay magiging perpekto. Maraming mga lapses, maraming mga loopholes or sistema na sumasablay. Pero ang ibig sabihin lang nito, napakahalaga na ang isang leader mo sa isang samahan, sa isang organisasyon ay mga mananampalataya. Sa mga tahanan, napakaganda na ang ama ng tahanan ay mananampalataya at susundan ng ina at ng mga anak. Mahirap kung mga anak yung nagsisimulang maging Kristiyano tapos ang mga tatay ay hindi mananampalataya. Kaya sa inyo pong lahat na nakikinig, sa mga kabataang babae, importante na magkaroon ng asawang tunay na mananampalataya at na sumusunod sa kalooban at kaparaanan ng Panginoong Diyos. Ayan. Okay, so punta po tayo sa susunod na talata, ang verse 4. Ang verse 4 naman, ang sinasabi dito, magiging matiyaga na sila at maunawain sa bawat kilos. Magiging matapat sila sa kanilang sasabihin. The reckless mind will gain knowledge and the stammering tongue will speak clearly and fluently. Yan. Ang talata naman ito ay patuloy na naglalarawan ng magagandang epekto ng matuwid na paghaharing tinalakay sa unang 3 talata. Ito ay nagsasalita sa pagbabagong magaganap sa puso at pananalita ng mga tao sa ilalim ng paghaharing ito. Doon sa binasa natin sa Magandang Balita, Biblia, ang sabi diyan, magiging matiyaga na sila at maunawain sa bawat pagkilos. Magiging matapat sa kanilang sasabihin. Doon naman sa Christian Standard Bible, the reckless mind will gain knowledge and the stammering tongue will speak clearly and fluently. Ang kagandahan, kung meron kayong hawak na King James, ang ginamit na salita, the heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly. Iba pa rin ang salin ng King James, kaya mas marami tayong matututunan. Kasi dito, mas epektibo yung mga ginamit na salita. Bagamat pamilyar tayo at mas nadadalian tayo sa salitang Tagalog, yung Magandang Balita, Biblia, pero hindi kasi ganoon kadetalyado o ka-specific ang sinasabi niya. Pero dito, pag tinagalog mo yung King James, ang sabi dito, the heart also of the rash shall understand knowledge. Sa Tagalog po nito ay, okay, magandang gabi, Sister Alice, buhat sa Singapore, si Sister Alice. Salamat kapatid. Ang puso na dating nagpapadalos-dalos o nagmamadali ay makakaunawa ng karunungan. At ang dila na nauutal o hindi masyadong nakakapagsalita ay magiging maayos na tagapagsalita o tagapagpahayag. So yun po ang binabanggit para sa akin ay iba pa rin na magkaroon tayo ng salin sa King James. Again, sa ating mga kapatiran na malapit, kung kailangan po ninyo ng King James Bible, marami po dito. Meron po dito sa church at marami sa bahay. Pwede po kayong magsabi at dadalhan ko po kayo. Yung mga malayo, siguro pagka tayo nagkita-kita, ay pwede ko po kayong bigyan ng salin. King James na English po ito. Yan, ito po ay bigay lang din sa atin, bigay sa Touching Lives. So ipapamahagi po natin yan. Ang dami sa bahay, aanin ko yun sa bahay, isa-isang Bible. Halos marami akong salin ng Bible na ginagamit, pero importante itong King James. Okay po, kung malapit lang Sister Alice, papadalhan ko ito dito sa Singapore.
medyo malayo. Sana kapatid, magkita tayo uli pagka ikay nagbakasyon. Ano? Ayan. Okay. Nagsisimula ang talatang 4 sa pamamagitan ng pagbanggit ng sa King James po ito ang ginagamit ko na pagpapaliwanag, pusong padalos-dalos o nagmamadali. Ito'y maaaring tumutukoy sa mga bahaging emosyonal kung saan ang ating mga gawain o desisyon ay nagiging pabigla-bigla o walang ingat. Ako, napakarami pong ganihan sa panahon na ito. Yung may nanligaw na gustuhan, nagwapuhan, o sige, sasagutin na kaagad. Emosyon ang dinadaan. Walang ingat, hindi iniisip ko ano ang po pwedeng maging epekto. Hastiness and recklessness. Hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Magandang gabi, Nanay Mercy. Ipinapahayag ng talatang ito na sa panahon ng makatarungang paghahari, ang mga pusong padalos-dalos ay magiging matalino, matututong mag-isip, hindi na magiging emosyonal, hindi na magiging pabigla-bigla, magiging matalino at maingat sa kanilang mga desisyon at mga hakbangin sa buhay. Iminumungkahi nito na sa ilalim ng matuwid na pamumuno ng hari, ang mga taong mapupusok at walang ingat ay magkakaroon ng sapat na kaunawaan at kaalaman. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng kanilang kalikasan mula sa isang nagmamadali, padalos-dalos, happy-go-lucky, kesira-sira, tungo ay magiging matalino at marunong na mag-isip, mag-aanalisa, makakakita ng kaibahan. Magandang gabi, Pastor Dennis, napadaan ka sa aming pag-aaral, no? Yan. Ang ikalawang bahagi naman ng talata ay nagsasalita tungkol sa dilang utal, stammering tongue. Alam mo yung salita ng salita pero hindi naman maunawaan. Marami pong simbolismo itong stammering tongue na ito na pwede nating dalhin. Mamaya talakayin natin. O hindi makapagsalita ng malinaw. Ang imahe ng isang taong nauutal ay naghahatid ng ideya ng isang taong nagpupumilit na magsalita ng malinaw. Ito ay maaaring kumakatawan sa nahihirapang magsalita o epektibong magpahayag ng kanilang mga sarili. Ano ba ang particular? Sa halimbawa sa church, marami pong mga leader ng church o mga pastor daw na nagpapahayag ng maraming bagay pero malabo ang kanilang ipinapahayag. At hindi nagiging malinaw, hindi natututunan ng mga tao kaya walang nagiging epekto. Halimbawa, mga maling katuruan sa Biblia, mga sablay na teolohiya. Nung kami nasa Talisay at ilang bagay at kahit saan ako mapapunta, lagi nating natatalakay yung issue ng assurance of salvation, kasiguraduhan ng kaligtasan. At yung once saved, always saved, OSAS ay lagi nang nagiging talakayan. Well, ang problema po natin sa mga simbahan sa kasalukuyang panahon, maraming mga lingkod daw ng Panginoon na nagtuturo, nagpipreach, pero hindi naman natuturo ng ayos ang totoong nilalaman ng Bible. Even yung pinakasimpleng katuruan hinggil sa kasiguraduhan ng kaligtasan ay hindi na ituturo. Para silang mga taong nauutal, kaya hindi nila masabi ng katotohanan, ang katotohanan na dapat malaman ng mga tao. So yun po yung sinisimbolo nitong stammering tongue na binabanggit dito sa verse 4. Now, bagamat syempre ang pagkilos pa rin ay naaayon sa banal na spirito. Yan, magandang gabi Ate Jensa, salamat sa iyong pagsama. International po tayo ngayong gabing ito. Meron tayong participant from Qatar, meron from Singapore, at kanina si Ate Malin ay naandyan sa US naman po siya. Ayan, 4 na bansa po ang nire-represent natin sa gabing ito. Salamat mga kapatid, salamat po. Ayan, okay. Ang imahe ng isang taong nauutal ay naghahatid ng ideya ng isang taong nagpupumilit na magsalita. Pinipilit na ipahayag ang isang bagay bagamat siya'y nahihirapan. Sa binabanggit ko kanina, bakit siya nahihirapan? Pwedeng hindi nag-aral, hindi nagbasa, o walang itinuro sa kanya, o walang natural o personal na kaalaman. Kaya po, napaka-importante ang patuloy na pag-aaral
ng salita ng Panginoon. Ako po bilang pastor at nagpipreach, malimit ay hindi naman tayo perpekto, pero pinipilit natin na itama ang mga bagay-bagay na ito. Si Pastor Claude ganoon din, at syempre yung mga kasama nating pastor, si Pastor Dennis, parang wala si Pastor Nanding yata ngayong gabi, ayan, siguro may lakad si Pastor Nanding, ayan. So, napakasagrado ng paghahayag ng mensahe ng Panginoon, at yun po ang isang bagay na tinutukoy dito. Kung ating maaalala sa aklat sa Lumang Tipan, yung mga inarkilang propeta sa panahon ni Isaiah at ni Jeremiah binayaran, ay hindi sila nagpapahayag ng tamang katuruan. Kaya bandang huli, napapahamak ang kanilang mga tao. Ito rin yung panawagan ni propeta Hosea sa Hosea chapter 4 verse 6. Ayan. So, napaka-importante ng pag-aaral. Kaya dito po sa Touching Lives, yung ating ginagawang daily devotion, ay pinipilit natin na maituro. Pinag-aaralan natin ng malalim ang salita ng Panginoon para maunawaan, maipahayag natin ng maayos at maunawaan ng mga tao. At kahit sa kaparasong bahagi man lang ay matuto ang bawat isa. Kasi napaka-importante na maunawaan natin ang buong nilalaman ng salita ng Diyos, the whole counsel of God. Bigla ko lang naalala yung tinatalakay namin dati. Maraming simbahan na nagsasabing full gospel sila. Pero tanungin mo sa kanila kung anong ibig sabihin ng gospel, hindi nila mapapaliwanag. And yet they are claiming that they are full gospel churches. Wala, lahat po ng simbahan na totoo ay full gospel. Wala pong half gospel. Dahil ang half gospel ay hindi totoong simbahan. Mga kapatid, pag may nakita kayong simbahan na nag-claim na full gospel, delikado po yan. Kasi tanungin mo yung definition ng gospel. Sabi nga ni Pastor Roel, hindi nila mapaliwanag kung ano yung gospel. Ayan po. Doon tayo tumingin sa salita ng Panginoon at sa paraan ng pag-aaral at pagpapaunawa ng kahalagahan ng salita ng Panginoon. Most of the churches na nagsasabing sila ay full gospel, mga Arminians, ang kanilang theology, walang assurance of salvation. Nawawala, lumilipad ang kaligtasan. So, ayan po. Kung meron po kayong mga katanungan sa mga bagay na ito na binabanggit ko, pwede po kayong mag-chat, mag-comment sa ating video na to at para mapaliwanag ko ng kompleto. Mahaba pong talakayan yan eh. Hindi ko kulangin yung ating panahon dito sa ating daily devotion. Okay. Itong sitwasyon na to ay nagpapahayag na yung stammering tongue ay darating sa panahon na epektibong magpapahayag ng kanilang mensahe o ng kanilang sarili. Ang pangako dito, sa ilalim ng matubid na pamumuno ng hari, maging ang mga taong ito na nahihirapang magsalita ng maayos at epektibo'y makakapagsalita ng malinaw. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang kakayahang makipag-usap mula sa pakikibaka at pagkatisod hanggang sa pagsasalita ng malinaw na at mabisa. Ibig sabihin, pawang katotohanan ng ipapahayag ng dila sa panahong ito. Hindi na sila mag-aalinlangan. There will be no such thing as stammering tongue, but a straight tongue that will speak the word of God, the only word of God. Hindi na po yung mga pambobola na bobolahin ka, nayayaman ka, nagagandang lalaki ka, magkakakotse ka, sinubukan ko na po umatin dyan para tumangkad ako, para pagkinlim, hindi naman po ako tumangkad. Joke lang po yun. Ayan po. Hindi po totoo yung mga pangako po na iyan. Ang mga tema na nasa talatang ito ay kinabibilangan ng pagbabago, katuwiran at mga epekto ng mabuting pamamahala. Nag-aalok ito ng pangitain ng pag-asa at pagpapanibago, kung saan kahit na ang mga pinaka may depektong mga individual ay po pwedeng magbago sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang matuwid na pinuno. Ayan. Pag ang pinuno ay pangit ang pamamaraan, hindi pangit ang itsura ha, ay basta may tama at biblikal at makadiyos na pamamaraan ng pangungunan, siguradong lalago at matututo ang mga tao. Well, again, depende na rin sa mga tao kasi may mga tao namang sarado rin ang pag-iisip. Ano po, sabi nga natin kanina, emotional. Ayan. Anong tawag doon? Yung established thinking. Agad-agad nandoon na.
ayaw nang magbukas ng kaisipan, punong-puno. Ito ay nagsasalita sa kapangyarihan ng mabuting pamumuno upang iangat at baguhin ang lipunan. Kaya muli, ingat po tayo sa pagboto natin sa May 12. Gaya ng nabanggit sa unang talata at sa panimula ng kabanatang ito, ang mas malawak na konteksto ng talatang ito ay makikita bilang foreshadowing o pagpapaunawa ng isang matuwid na hari na mamumuno sa lupa. Ito ang Panginoong Hesus. So this is an image of Jesus Christ, the foreshadowing of His kingship or kingship leadership. Naniniwala ang mga Kristiyano na si Jesus ay magdadala ng paghahari ng katarungan at katuwiran. Sa huli ay babaguhin ang puso at pananalita ng lahat ng tao. Ang talatang ito ay makikita bilang isang paunang pagpapaunawa ng pagbabagong gagawin at mangyayari sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Mababago ang lahat. The old will become new. Yan po ang mangyayari. Wala na yung lumang sistema at pamamaraan. Sa mga tuntunin ng simbolismo, ang puso at dila ay kumakatawan sa mga pangunahing aspeto ng pagkatao ng tao. Ang puso ay madalas na nakikita bilang upuan ng mga damdamin at pagnanasa, habang ang dila ay sumisimbolo sa pagsasalita at komunikasyon. Magandang gabi, Leia. Salamat na padaan ka sa aning pagtalakay. Panibago pong overseas ito, sa Norway naman po ito. Ayan, nakakatuwa naman ang ating discussion ngayon gabi. Nawala ang mga taga-Pilipinas. Ang puso ay madalas na nakikita bilang upuan ng damdamin at pagnanasa, habang ang dila ay sumisimbolo sa pagsasalita at komunikasyon. Ang pagbabago ng puso at dila sa talatang ito ay sumisimbolo sa isang buo, holistic na pagbabago ng individual na sumasaklaw sa parehong panloob at panlabas na aspeto ng kanilang pagkatao. Maalala natin, sinasabi, I think sa Lucas ba yun, na yung puso ang laging pinagmumula ng karunungan o ng mga sinasabi. Yung lumalabas sa bibig ay kung ano ang laman ng puso. Kaya kung ikay Kristiyano, ang puso mo'y Kristiyano, ang lalabas sa bibig mo ay Kristiyano. Kung mabuti ang puso mo, mabuti ang lalabas sa bibig mo. Pero pansinin ninyo, Poland pala, sorry po, hindi pala Norway, Poland pala si Leia. Yan, salamat kapatid, anak. Kaya nga, pansinin nyo yung mga taong pagising pa lang sa umaga, mura na ng mura. Ibig sabihin, maraming basura sa puso nila. Ayan, kaya tayo'y nag-aaral ng salita ng Panginoon para malinis ang ating mga puso. At iyan ang lalabas sa atin. Pansinin niyo yung pagising mo sa umaga, yung asawa mo. Sorry mga asawa dyan. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat. Nakasimangot lagi, nagdadabog. Posibleng yun ang laman ng puso. Pag nakita yung asawa na nakasimangot at galit na, o yung kapitbahay, yun ang laman ng puso. So, ang ating pinag-aaralan, kaya tayo nakatutok sa salita ng Panginoon, dahil ito ang maglilinis sa ating pagkatao. Upang lumabas sa ating mga bibig, sa ating mga dila, yung isang malinis at kaaya-aya na magpapakita na ikay tunay na mananampalataya. Ngayon, ang tinatalakay dito sa talatang ito, sa aspeto ng dila at puso, darating ang panahon na yung mga puso ng tao ay pawang magiging malinis. Wala na ang anumang karumihan, wala na ang mga kabuktutan o mga pangit na damdamin. Pawang makadiyos ang kalaman ng puso. Kaya ang lalabas sa mga bibig ay pawang pagpupuri. Nakakita na ba kayo ng Kristiyano na pumunta sa church, umawit at nagpuri, subalit ang puso niya ay puro galit? Alam niyo po, pwedeng magsalita ng magaganda ang taong ito pero hindi siya makakapagkunwari. Lalabas at lalabas kung anong itinago niya sa puso niya. Pwedeng tayong tao ay maging mapagkunwari, pansamantala tatakpan natin yung mga pangit na laman ng puso natin. Pero mga kapatid, hindi mo yun itatago. Sa panghabang panahon, lalabas at lalabas yan. Because the bounty of your heart will be mentioned or will be spoken by your tongue. Yan po ang katotohanan. Hindi natin yan maitatago. Okay, marami na po akong nasubukan at nakilala.
sa unay nagkunwari na okay lang sila. Pero bandang huli lalabas kung ano ang totoong nilalaman. Pag may nakausap kayong akala mo okay na okay, pero pag natapik mo ng konti, biglang humagulhol na ng iyak. May laman ng puso nito. Kailangang i-address. Ayan. Alam mo yung mga maiinitin ng ulo. Ayan, naku po. Naku, ayan. Ang dami natin. Naku, bilang pastor po mga kapatid, ang dami nating nai-encounter na mga ganyan. Ano po? Kaya po, napakaganda na nauunawaan natin ang mga salitang ito. Kasi ito yung magbabago sa atin. Hindi natin maitatago kung ano tayo, kung sino tayo. Lalabas at lalabas po yan. Okay. So, again, ang binabanggit sa talatang ito, pagdating ng panahon na pamamahala ng Panginoong Hesus sa Millennial Kingdom, wala na, malinis na ang mga puso. At ang pawang lalabas sa atin ay pagpupuri. Kasi binabanggit sa Biblia din na pagdating ng panahon na tayo nasa langit na, wala tayong gagawin kundi magpupuri. Paano tayo magpupuri kung ang puso natin ay hindi pa malinis? Kaya habang nandito tayo sa lupa, unti-unti nililinis na ng salita ng Panginoon ang ating mga puso. May proseso tayong dinadaanan. Kaya kapatid, dapat ang simbahan na pinupuntahan mo, mayroong proseso ng paglilinis. Progressively, we are being sanctified day by day. Di ko pinupromote ang day by day ni Ed Lapis, ha? Baka ano, ayan po. Okay, salamat po. Sinasabi din dito na magkakaroon ng panibagong pagpapahayag o pamamaraan ng komunikasyon kung saan ang hari ang direktang mangungusap sa tao. At ang mga tao naman ay tapat na magsasalita at makikipag-ugnayan sa hari. Transparency. Magiging transparent po lahat. Kasi nakikita ng Diyos anong laman ng puso mo. Tapos yung lalabas sa bibig mo ay ganito. Yan, magandang gabi, Brother Larry. From Zambia naman. Africa naman po tayo ngayon. Europe, Africa, US, Asia. Wow! Almost all continent na nandito. No? Salamat po. Ayan. Tatandaan natin, lahat ng bagay ay isinasaayos ng Diyos. Sa mata ng Panginoon, transparent po tayong lahat. At hindi po pwedeng magkaroon ng kontradiksyon kung anong lalabas sa bibig natin ay iba sa laman ng puso. Hindi po yan mangyayari. Kung anong laman ng puso, yun ang lumalabas sa ating mga bibig. At yan po ang prosesong ating ginagawa. Kaya po tayo nag-aaral regularly ng salita ng Panginoon para maiayos natin ang mga bagay na ito. Sa pagtatapos ng ating talakayan, bilang konklusyon, ang talatang ito ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ito ay nagsasalita sa kapangyarihan ng mabuting pamamahala upang iangat at baguhin ang lipunan. Gayon din ang pagpapakita ng sukdulang paghahari ng katuwiran sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga tema nito ay pagbabago at katuwiran, gayon din ang simbolismo ng puso at dila. Ito ay ginawa upang makapukaw o makagising sa mga kasalukuyang sitwasyon ng kawalan ng pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa mga kaparaanan at kalooban ng Diyos. Sa ating pagtatapos, ang dalawang talatang ito, yung verse 3 and 4, ay sumasakop sa magiging pagbabago na mangyayari sa mundo sa pagdating ng huling panahon o ang Millennial Kingdom, kung saan ang Panginoong Hesus ang direktang mamumuno sa tao at na makakasama sa kanyang kaharian. Yung mga totoong nanampalataya, yung hindi ba palalayasin ng Panginoon. Sana lahat tayo ay makasama doon. At doon, panibagong buhay. Doon natin maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya na binabagit sa John chapter 10, verse 10. Doon lang po yun ha, hindi dito sa lupa. Okay, so mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Yung mga hindi po nakapakinig ng buo, available po ang video dito sa aking Facebook account at sa Facebook page ng Touching Lives Christian Church. Pwede ko pong ipasa ang mga links sa inyo at siguro within 30 minutes to 1 hour ay available din iyan sa YouTube. Ano po? Meron po tayong YouTube channel. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsama sa pakikinig. Samahan po muna ninyo ako sa ating panghuling panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat po sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral.
Salamat sa mga karunungan na ibinigay mo sa amin. At ito po ay napag-aralan namin ng maayos. Nawa nga Panginoon ay natuto ang bawat isang nakinig sa amin at maipamuhay ito at totoong makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Mabago ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkatuto at gabay ng banal na Espiritu. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig sa amin, Panginoon, nag-participate. Nasa iba't ibang lugar sila, iba't ibang panig ng mundo. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Pagpalain mo po sila at gabayan at pangunahan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat mga kapatid. Salamat po sa inyong humabol pa po ang isang, hindi ko alam kung si Bianca ay nasa Singapore. Ito kasi alam ko sa Singapore namin nakilala ni Mrs. ito. So humabol po siya, kapatid. Panoorin mo na lang yung video. Ano po? So iyan, si Brother Larry from Zambia, si Sister Leia sa Poland, at syempre si Sister Ali sa Singapore, si Ate Malin sa US, ano po, sino pa ba yung hindi ko nabanggit, at syempre mga kasama natin sa Touching Live, si Pastor Claude, si Brother Edgar sa Paranaque po ito, Sister Irene, si Ate Tess, si Nanay Mercy. Salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas sa ating gawain. Alas 9 ng umaga po ang ating worship service. Okay, God bless mga kapatid. Bye-bye po.